Hello guys! Good day! It's me, Anjang. Pero sa araw na ito, hindi po kalokohan ni Anjang ang gagawin po natin at hindi nyo po makikita ang aking mukha kundi maririnig po ninyo ang aking tunay o totoong boses. So sa araw na ito, ang gagawin natin is let's investigate with Anjang. I-share ko po sa inyo kung ano po yung karanasan ko tungkol sa isang scam na karamihan ay nangyayari sa atin po sa araw-araw nating paggamit ng ating mga cellphones, tablets, and laptops. So, bago ko po simulan, gusto ko munang ipakita sa inyo itong mga conversations at yung pera na involved po dito sa scam na to. At makikita nyo, may 6,000. Wow, sana sa akin na lang yung 6,000. Tapos meron pa dito na makikita 6,000 din ito. Yan ang pinakamalaki. 35,000. Of course, sino ang may ayaw ng 35,000? Lahat tayo gusto nating magkaroon ng 35,000. Ako rin gusto ko magkaroon ng 35,000. Pero, teka lang po. Wag pong padalos-dalos. Dahil ang 35,000 na yan ay hindi natin masasabing legit. Bakit? Dahil ang pinapakita ko sa inyo is the actual activity ng isang fraudulent activities online. So, paano po nagsimula ito? Nung una, nag-open pa ako ng Telegram ko at nakareceive ako ng message noong January 4. Sinasabi sa akin about a commission-based work from home job. Ang ganda, commission-based work from home. So, kung ikaw yung nag-apply, takot ka sa interview, ayaw mo na mag-English, takot ka dahil, hindi ako marunong mag-English, hindi ako magaling mag-English, mga pronunciation ko is hindi maganda, wala siyang accent, American accent. So, gusto mo ito, di ba? Walang kahirap-hirap, walang interview, walang submission of resume, hindi ka pa kailangang gumastos ng pera para ka pumunta sa companies kung saan ka mag-apply kasi sila na yung lumalapit sa'yo. Pero, mag-ingat po tayo dahil hindi lahat ng lumalapit sa atin ay maganda o mabuti ang dulot po sa atin. Kaya, nagsimula po ito pag may na-receive kayo na isang message na kagaya ng na-receive ko. Tatanungin nila yung pangalan, edad, address, trabaho, yung calling information or contact information, at yung mode of payment, pag GCash, bank transfer, or ano pang klaseng mode of payment kasi marami po yan. And then, yung number ng bank account, kung yung mode of payment mo is bank transfer or GCash, kung yung binigay mong mode of payment is also GCash. So, you can provide all your information regarding those things. Ngayon, pag binigay mo naman yun, bibigyan kanila ng assignment ID. At pag binigay nila yung assignment ID mo, i-add kanila dito, sinasabi nilang receptionist, Angela Villodres. So, mag-ingat din kayo kung nagbibigay kayo ng inyong mga information online kasi baka gamitin nila yon to hack your bank account, your GCash, or any information kung saan makakakuha sila ng pera or makakapag-scam sila. Kasi ang scammers, gagawin nilang lahat, ma-scam lang nila yung target nila. So, ang binigay ko para hindi naman tayo may scam or kailangan nating mag-ingat kasi scammers po ang kaharap natin. Binigay ko yung GCash ko na walang laman dahil may extra phone ako. Binigay ko yung extra phone ko na may GCash pero wala siyang laman. At never kong nilalagyan ng laman yung GCash ko na yun. Yun ang binigay ko at doon ko nare-receive yung commission. So, paano nga ba magkaroon ng commission sa isang ganitong activity online, which is scam po to, scam. So, don't expect na magkakaroon po tayo ng pera na marami dito dahil
scammers ang kaharap natin. At before that, tignan po natin yung picture. So, siya yung receptionist. Hindi natin alam kung yung picture na ito ay talagang si Angela Villodres or kung totoo yung picture na ito pero iba yung pangalan. So, pwede silang kumuha ng mga pictures sa mga social medias like Facebook, Instagram, at kung ano pang social medias dyan, yun ang inilagay nilang picture. Tapos mag-invento sila ng pangalan, yun ang ilalagay nila. Buti lang hindi kalokohan yan dyan nilagay nila. Okay, Angela Villodres ang pangalan nito. At hindi rin natin alam kung totoong tao itong kachat natin or isa siyang AI or machine ang kachat natin. So, anong trabaho ng receptionist? Siya ang nagbibigay sa akin ng impormasyon kung paano ako makakuha ng commission. At siya rin ang nagbibigay ng guide kung paano yung activity na mangyayari sa isang araw o magkaganap sa isang araw. At ito po ang aming unang conversation. Okay. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung scam na ito. Ito yung tinatawag nilang task scam kasi may ibibigay silang task araw-araw. At ano naman yung task na yun? Ang task na yun, in-explain po ni receptionist Angela Villodres. Meron silang mga welfare assignment at meron din silang tinatawag na commission base na kung saan magbibigay sila ng link. Yan po. Yan yung assignment. Okay. Ang assignment po na yan is to click the link below and follow the Temu Store product. So, pag nag-follow ka ng isang Temu Store product, bibigyan ka nila ng 40 pesos for every Temu stores na na-follow mo. Pero, hindi ka basta-basta magsisearch ng mga Temu stores online. Sila ang magbibigay at may mga time limit at meron ding mga oras kung kailan sila magbibigay. So, pag sinabi nila na magbibigay sila ng assignment ng 9:45, so gawin mo yon sa 9:45 at isend mo yun within 20 minutes. So, duration of assignment is 20 minutes. Yun po yun. Ngayon po, nasa assignment 26 po tayo kasi magsisimula po ito ng 9:45. 9:45 ng umaga. At bago ka magkaroon ng isang task, bibigyan ka pa nila ng sinasabi nilang account na galing sa kanila mismo. At yung account nila, yun na binigay nila sa'yo, ang gagamitin nila para makapag-transfer sila ng amount. At ang magbibigay ng amount is from the Finance Committee. I-update nila yung Finance Committee, then ipaprocess nila yung 120 credit sa aking GCash account within 5 to 10 minutes. At totoo po. Totoo po na may natanggap po ako na 120 pesos doon sa account, sa GCash account ko po. So, syempre, I'm very excited din naman po kahit scam po siya. I'm very excited kasi may 120 pesos. Libre na po yan na galing sa kanila. So, sabi dito, congratulations on receiving your first salary. So, I will invite you to join the company's assignment release group to earn more commission and more money. Nasaan yung company's assignment na yun? Nandito po sa Propeller. At ang sabi sa akin, hindi po ako pwedeng ma-add sa Propeller nito dahil hindi pa ako VIP member. So, ang nangyayari po, pupunta ako ng Propeller at titignan ko yung mga assignment na nakapin dito sa pinakamataas. So, pag makikita nyo, may assignment 6. May assignment 6. May assignment 5. May assignment 4. So, yung assignment 4 na yan,
is sinend namin nung 11, okay, so na-receive 11:34. Kailangan na isend mo yung picture na na-follow mo yung Temu store na to within 20 minutes at makaka-receive ka ng 20 pesos. So, 20 pesos for completing the assignment. Completing any welfare assignment for the first time, your paycheck will increase to 40 pesos per assignment. So, nung una, ginawa ko po to, magkano na yung na-receive ko? Naka-receive ako ng, tingnan po natin, naka-receive po ako, scroll down natin, 20 pesos. Okay. At yan yung instruction na sinend sa akin. Kailangan mong tapusin yung 26 assignments araw-araw. At pag may 20 subscription assignments ka, meron kang 20 bawat isa. So, after 80, naka-accumulate ka ng 80 pesos, isi-send nila sa GCash mo yung 80 pesos. At meron din merchant welfare assignments. So, aside from the subscription assignments, meron yung merchant welfare assignments. At sasabihin ko sa inyo kung ano yung welfare assignments na yon. Okay, punta tayo dito sa Propeller. Ipapakita ko sa inyo yung sinasabi nila na welfare assignment. Ito pong welfare assignment is number 3. Ano yung welfare assignment na yon? Kailangan mong maging VIP member. May mga options po tayong makikita dito. Is option 1, it's 1,200. Ano yung 1,200 na yun? Makukuha ko po, ibibigay ko sa kanila. Ibibigay mo sa kanila. Pag binigay mo yung 1,200 through online payment, mayroon kang kikitain na 30%. Plus, may cashback ka na 1,560. So, nakakainganyo. And kung titignan mo from option 1 to option 10, may 300. More than 300,000 na cashback. Tapos, meron kang 258 na ibibigay sa kanila. 50% ng kikitain mo. So, talaga namang ang laki ng amount. Sino po ang ayaw ng pera? Of course, lahat po tayo gusto natin ng pera. So, kung ikaw hindi ka nag-iingat, talagang ibibigay mo kung ano yung sinasabi nila. Eh ako naman, nag-pass ako. Kasi alam ko naman na scam to and I just want to go with the flow at I want to experience paano ba yung activities na ginagawa nila dito para maka-scam ng iba. At nabasa ko sa Facebook, may mga nainganyo talaga. Binigyan nila ng 20,000, 35,000, may nakita pa ako na nagbigay ng 100,000. So, pag nag-scroll kayo sa FB ninyo or sa mga social platforms like Reddit or sa Threads, makikita nyo doon yung mga nakaranas ng mga ganitong klase ng scam at kung magkano yung mga pera na binigay nila. Okay, so what if hindi ka sumali dito sa sinasabi nilang assignment na ito, welfare assignment? Ano ang mangyayari? So, ang nangyari po sa akin, mga kaandyang, okay, kasi ako po si Andyang, kaya mga kaandyang ang ibibigay ko sa inyo. So, after many attempts na gusto nila akong sumali sa welfare assignment, hindi po ako nainganyo. So, dahil hindi po ako nainganyo, tingnan po natin kung anong nangyari, sino ang manghuhula dito at huhulaan nila kung anong nangyari. Ang aking commission is naging dito sa baba. Okay. Ang aking commission ay naging 10 pesos. Ang saklap. Dahil from 20 naging 10. At nung una nakaka-receive pa ako, binibigyan nila ako 80
pesos naka-receive ako. So aside from the 120 na bonus ko nung nag-join ako sa kanila, meron akong 80 pesos na nakuha mula sa kanila. At meron pa dito na pang inganyo ulit na pag natapos mo yung 8 assignments in a row without skipping, 300 is instantly credited. And then if you complete 3 welfare assignments and get an extra 1,888 bonus today. So, kailangan daw maging consistent ka sa mga assignments na binibigay nila. So, ako naman, okay po, yun naman po yung sagot ko kasi gusto kong magpatuloy kasi nga po, nakatanggap ako ng 120 plus 80. O, di may pera na rin ako. Ngayon, nagpatuloy ako sa pag-send at paggawa ng mga assignment task na binibigay nila sa akin. At meron pa isa na talagang may engganyo ka. Makikita nyo dito, wow, you won the iPhone prize. Kasi meron pa pong lucky spin. Yung lucky spin na ito is makikita mo below the assignment welfare. Pag ni-spin mo yan, kung ano ang lalabas, isend mo dito sa receptionist na to at sasabihin niya kung nanalo ka. So dito, I lost. Akala ko may 199 pesos ako. Pero ang sabi niya, you lost. Pero, bakit nakalagay dun? Wow, you won the iPhone Pro. Nung nag-lucky spin ako, nanalo ako ng iPhone. At ang sabi sa akin, makukuha ko lang daw yung iPhone kung magiging member ako. Kaya kailangan kong mamili ng choices doon sa VIP points number 1, number 2 bago ko makuha yung iPhone. So akala ko nanalo ako ng iPhone, ipapadala sa akin, pero hindi. Kasi nga naman, scam. Nag-expect din ako, no? Kahit scam siya. So pag may mga ganito po na nanghihingi po sa inyo na kailangan nyo magbayad ng ganito bago nyo makuha yung prices, that is definitely scam. Huwag po kayong magbigay dahil kung nanalo ka, wala po silang hihingin na pera kundi yung shipping address kung saan po nila ipapadala yung napanalunan po ninyo. So, dito kasi sa una na spin ko is nanalo ako ng iPhone. Paano mo malalaman na nanalo ka ng iPhone? Makikita mo dito sa lucky draw o lucky spin na may 3 pictures ng iPhone. Okay. So, scroll down po natin. Yan po. Yung sabi sa akin na nanalo ako. So, send me your user ID. So, I sent the user ID. At ang sabi dito, you won the iPhone prize. You need to claim it with your official member code. So, tanong ko, how po? Bakit ako magkakaroon ng official member code? You are not yet our VIP member. So, kakastos pa ako para makuha ko yung iPhone. Bakit? Anong akala nila? Kakastos ako ng 1,200. So, sabi ko, how to be an official member? Participate on the welfare assignments to become our VIP member. So, talagang inikayat nila ako na maging VIP member. Inentice nila ako for winning the iPhone. Pero, hindi po ako nainganyo. Ngayon, nagpatuloy po ako sa mga paggawa ng mga assignment tasks para malaman ko kung ano ang susunod na kabanata o mangyayari dito pag hindi ako naging member or kung hindi ako nagbigay ng pera sa kanila. So, patuloy lang po ako sa pagbibigay at patuloy din po siya sa pang-engganyo sa akin na sumali ako sa VIP welfare na sinasabi nila. At patuloy din naman ako na nakaka-receive ng 80 pesos. I think naka-receive ako ng 80 pesos twice, isang 120 pesos. Ngayon, dahil sa hindi na po ako nag-join as a VIP member, from 20 to 10, naging 5 na po siya. So, every commission or every Temo store na fina-follow ko, ang binigay na lang nila sa akin na commission is 5 pesos. So, ngayon, sinesend ko pa rin yung photo sa kanila na nagfa-follow ako. Kasi I want to go with the flow and
gusto ko talagang malaman kung anong susunod. Hanggang sa ang saklap ng nangyari, naging 5 pesos na lang. Skipping the welfare again has reduced your commission to 5 pesos. Yan, makikita po ninyo dito na skipping the welfare again has reduced your commission to 5 pesos. Hindi mahalaga kung kailan ka sasali sa welfare assignment. Kapag sumali ka, automatic na may 40 ka. So, magiging 40 ang commission mo every time na nag-follow ka ng demo na nilalagay nila dito sa propeller at nakapin dito sa mga assignments. So, hindi ko kinagat yung sinasabi nila. Hindi pa rin ako nagbayad ng VIP membership. Patuloy pa rin ako hanggang sa ito na ang nangyari mga guys. Na-suspend yung account ko daw. So the merchant noticed that you missed several welfare activities and therefore rated your account as below standard. As a result, your commission withdrawal has been temporarily suspended. So it means to say, hindi na ako makakatanggap ng commission. So, sabi din dito na even though I'm suspended or your account is suspended, you can continue to complete the group assignments and I will continue to calculate the commission for you. So of course, suspended na siya. So ano pang gagawin ko? Di, stop, wala na akong matatanggap na pera. Yun po ang nangyayari po na mga scams online. Ayan. Nakakainganyo at ipapakita ko sa inyo kung magkano daw ang kinikita nila at kung sino-sino ang mga taong ito. Ayan, makikita nyo, Gerald Benetis, Grace Nato. Okay, so may 3,500, 12,000, may 12,000 din, 6,000, 6,000, 3,500, at nakikita po dito na nasi-send talaga yung pera doon sa mga accounts nila. Depende po kung isa po siyang credit card or sa GCash or sa PayMaya. At pinapakita po talaga nila dito na parang may actual transaction of money transferred to their account para maingganyo po tayo na nakakakita nito. Ayan. Okay. Ang laki. At ang pinakamalaki talaga na nakita ko dito na na-transfer is 35,000. Tignan natin yung 35,000 na sinasabi. Ayan. So, ang dami po nilang members. 2,601. Ganyan po sila kadami. At hindi po natin alam kung yung mga members na din dito ay mga tao talaga or kung tao man sila, it's not their real name and their real account. At hindi po natin alam kung magkakasamang mga kasabwat or yung iba dyan is biktima ng scam o talagang hindi nila alam na na-scam na talaga sila. Kaya kailangan po nating mag-ingat sa paggamit ng mga social media. Ito pong nangyayari o pinapakita ko sa inyo is hindi lang po dito sa Pilipinas, it's all over the world. Yung Telegram po is all over the world kasi international po ang Telegram at saka yung WhatsApp at saka mga iba pong international communication po online like WeChat. Sa atin kasi is Messenger, yun yung mostly na ginagamit natin o kaya sa text messages. So yung text messages naman, iba naman po yun na klase ng scam. Dito sa online naman, iba naman po klase ng scam. Marami po talagang scam na nangyayari. Kaya kailangan po nating maging alisto, alerto at kailangan nating mag-ingat. Yan. Okay, 6,000. Hindi ko mahanap yung 35K kasi yun ang pinakamalaki. O, meron pang pangalan nito. Parang Amerikano siya, no? Pero dito is, yan po. Iba yung ano niya. Magkaiba sila ng pangalan. Yung GCash iba at iba naman po yung nandun sa taas.
Okay, so yun po ang isa. Tingnan niyo, hindi po consistent and accurate yung information ng member na to. Okay, ito, Princess Ting. Okay, Joel Cortez. Ayan. Okay. May mga conversations pa sila dito. Ayan. Mga conversation nila para talagang makita mo na it's a real activities po na nangyayari online. Okay? May 18,000, may CIMB Bank. CIMB Bank din, parehas. Tingnan niyo CIMB Bank. Okay. Yan yung mga gamit nilang account. So, hindi natin alam yung mga account na ito is talagang real account. Siguro naman real account. Pero yung mga amount nila or yung mga pera nandun or transfer sa kanila is yung mga pera din na na-scam nila. So, ano sa palagay nyo? Ayan. Okay. Yan. 36,000. Oh, reference number pala yan. So, 6,000. Ganyan po ang ginagawa nila online. Kaya, pag nag-scroll po tayo ng Facebook natin at sa mga ibang social medias like TikTok, Instagram, meron pong mga warnings doon from the cybersecurity committee or cybersecurity crime na kailangan nating mag-ingat pag gumagamit po tayo ng mga online applications or online platforms dahil naglipa na po talaga ang mga scammers online. So mag-ingat po tayo at may mga trainings din po sa DICT kung saan po bibigyan po tayo ng knowledge or information about the different kinds of scams online, fraudulent activities online para magkaroon po tayo ng idea. Kasi may mga tao talaga na dahil nakakita lang ng pera talagang gagawin nila o pinapagawa, ibibigay nila kung ano yung hingi-hingi kasi nga gusto nilang magkaroon ng pera. They want more. At ito talaga yung makikita natin dito sa activities nila na if you want more, you have to pay like this. If you want more, kailangan magbigay ka ng mas malaking halaga, mas malaking komisyon, mas malaking bonus. Huwag po natin gagawin yun. So, ginawa ko po ito just to experience po yung mga ginagawa nila as scammers at kung gaano po sila kagaling mang-engganyo sa mga biktima nila. At sana po, huwag po ninyong gawin ito. Do not say yes. Itong karanasan ko po na ito is a way po na matuto po tayo, matuto po ako, and to give information to those hindi pa nila na-experience ito. Okay, if you want to go with the flow, you can go with the flow para naman po magkaroon ka ng pera. Kasi nagkaroon po ako ng pera dahil po dito sa scam na to. At least meron akong 400 pesos na na-scam sa kanila. So kung na-scam nila yung mga iba, na-scam ko rin sila. Kaya nga lang, mas maliit yung nakuha ko, mas malaki sa kanila. Kasi may mga na-scam talaga sila according to the testimonies of those people na naka-encounter po nito. May 100,000 ang laki. Yung pinaghirapan mo talaga, hindi mo na makukuha yon. May mga nagtatanong pa, paano ba makukuha yung pera na yun? Syempre, online po sila. Kailangan po na masusing investigasyon kasi hindi natin alam kung totoong tao or ginagamit sila ng AI kasi naglipa na rin ang AI ngayon. Yung AI is pwede nilang gamitin para makapag-scam. Ganun po. So, ngayon sa araw na ito, nabigyan po tayo ng isang impormasyon, malagang impormasyon para po maging babala sa ating lahat. Mag-ingat sa mga scammers. Maraming salamat sa panunood at yan po ang Investigate with Anjang ngayong araw na ito.